Sa isang tahimik na silid ng pampublikong ospital, may isang babaeng nakahiga mag-isa sa kama. Mahina ang ilaw, malamig ang hangin, at ang tunog ng makinang nagmamonitor ng kanyang tibok ng puso ang tanging kasama niya. Pagod na siya. Hindi lang sa mahaba at masakit na karamdaman, kundi pati sa bigat ng konsensyang matagal na niyang pasan. Sa bawat pagkurap ng kanyang mga mata, bumabalik ang mga alaala. Mga alaala ng mga desisyon na ginawa niya noon. Mga desisyon na hindi niya mababawi at siyang tuluyang nagbago sa buhay ng mga taong minsan ay pinakamalapit sa kanya. Kung maibabalik ko lang ang panahon, bulong niya sa sarili, habang unti-unting tinatangay ng alaala ang kanyang isipan pabalik sa nakaraan. Noon yon, ilang taon na ang nakalilipas. Papalapit na ang pagtatapos ng academic year at tulad ng maraming estudyante, gusto ring magdiwang ni Leia, Wendy at Claudia. Tatlong magkakaibigang nasa ikalawang taon ng kolehiyo. Matapos ang sunod-sunod na exams at puyat sa mga proyekto, napagkasunduan nilang mag-relax sa isang sikat na club sa lungsod. Pagdating pa lang nila roon, agad nang namukhaan si Leia, ang pinakamasiyahin, pinaka-sociable at laging puno ng enerhiya sa kanilang tatlo. Siya ang unang nakakita ng bakanting mesa. "Oh, ayan, may bakante doon oh. Maupo na kayo, babalik ako." Hindi na niya hinintay ang sagot ng dalawa. Diretso siyang tumakbo sa dance floor. Isa kasi si Leia sa mga profesional na mananayaw. Para sa kanya, ang sayawan ay parang ikalawang tahanan. Sa bawat galaw ng kanyang katawan, maliksi, elegante, at puno ng kumpiyansa. Tila ba umaayon ang musika sa kanyang paghinga. Hindi nagtagal, napansin siya ng mga tao sa paligid. May pumalakpak, may napangiti, at may isang lalaking hindi napigilang lumapit. Matangkad, maayos manamit, at may ngiting may halong hiya ang lalaki. Hi, mag-isa ka lang ba?" tanong ni Simon. Bahagyang nagulat si Leia pero ngumiti agad. "Hindi, syempre hindi. Kasama ko ang mga kaibigan ko, nandun ang table namin," sabi niya sabay turo. Napansin niyang bahagyang nadismaya ang lalaki, kaya agad siyang nagdagdag. Pero okay lang, masaya lang talaga akong sumayaw." Biglang lumiwanag ang mukha ng lalaki. Mabuti naman, kasi ako rin may kasama. 3 rin kami." Nag-isip sandali si Simon. "Kung okay lang sa inyo, baka pwede tayong magsalo sa isang mesa?" Hindi nagtagal, nagsama-sama na ang 6 na magkakaibigan. Masayang nagkukwentuhan, nagtatawanan, at nagpapalitan ng mga simpleng kwento tungkol sa eskwela, sa buhay at kung ano-ano pa. Habang abala ang lahat, tahimik lamang si Claudia. Mula sa kanyang kinauupuan, hindi niya inaalis ang tingin kina Simon at Leia. Napapansin niya kung paano magtawanan ng dalawa, kung paano natural ang kanilang usapan. Parang matagal nang magkakilala. Ngunit tila ba wala man lang nakakapansin sa kanya. Habang papalapit ang pagtatapos ng gabi, inalok sila ng mga lalaki na ihatid pa uwi. Magalang naman itong tinanggihan ng 3 babae. Ngunit bago tuluyang maghiwa-hiwalay, palihim na inilagay ni Simon ang kanyang business card sa bulsa ni Leia at marahang bumulong. "Please, tawagan mo ko. Gusto kitang makita ulit." Ngumiti sa Leia, isang ngiting hindi niya na itinago dahil malinaw na gustuhan niya si Simon. Pagkasakay nila sa taxi pa uwi, hindi na nakatiis si Claudia. Ramdam na ramdam ang inis sa kanyang tinig. "Sa totoo lang ha, cute naman yung mga lalaking yun, diba?" sabi ni Claudia. Napatawa si Wendy at siniko si Leia. "Uy, Leia, binigyan ka ba ng number ni Simon?" "Ako nga, sinulat ko pa yung number ko sa kamay ni Morgan." Napangiti si Leia at parang lutang. Pero hindi ko naman sure kung tatawagan ko." Biglang napasinghot si Claudia at halatang iritado. "Sus, huwag ka na magkunwari. Kumikinang ka nga dyan, no? Kitang-kita naman at tatawag ka agad pag uwi mo."
Napuno ng hindi maitagong galit ang boses ni Claudia. Nagkatinginan sina Leia at Wendy at parehong nagulat. Oy, okay ka lang ba, Claudia? Tanong ni Wendy. Ngunit sa loob-loob ni Claudia, may kung anong inggit at sama ng loob na nagsisimula ng umusbong. Isang damdaming sa kalaunan ay magiging ugat ng mga pangyayaring hindi na nila kailanman inakalang mangyayari. Hindi sumagot si Claudia. Sa halip, bigla niyang kinatok ang salamin ng taxi at nagpara. Kuya, dito na lang po, sabi ni Claudia at may inis pa rin sa boses. Hindi pa man nakakapag-react sina Wendy at Leia, bumaba na si Claudia, kahit kalahati pa lang ng biyahe pa uwi. Nakatayo siyang mag-isa sa gilid ng kalsada. Malamlam ang ilaw ng poste at tahimik ang paligid. Nagkatinginan sina Wendy at Leia sa loob ng taxi. Parehong naguguluhan. Anong problema nun? Bahagyang napakunot ang noo ni Wendy. Nagsiselos ba yun o ano? Napatingin sa Wendy kay Leia. Pero nagkibit balikat lang si Leia. Sa totoo lang, wala na ron ang isip niya. Lahat ng kanyang iniisip ay tungkol na lang sa bagong lalaking nakilala niya. Si Simon. Ang ngiti nito, ang boses, ang paraan ng pagtitig sa kanya. Paulit-ulit yung bumabalik sa kanyang isipan. Pagdating sa bahay, halos hindi na nagpalit ng damit si Leia. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at agad na nakatulog. Dala-dala ang panaginip ng muling pagkikita nila ni Simon. Makalipas ang 2 linggo, isang hapon, masiglang lumapit si Wendy kay Leia. Uy, guess what? Si Morgan daw gusto tayong magkita-kita ulit sa parehong club. Nakangiti at excited na sabi ni Wendy. Birthday niya. Hindi na nag-isip pa si Leia. Pumayag siya kaagad. At muli, ang parehong 6 na tao ang nagsama-sama sa parehong club. Parehong musika, parehong ilaw, pero ibang-iba na ang pakiramdam. Buong gabi, halos hindi na umalis sa tabi ni Leia si Simon. Magkahawak kamay, magkatabi sa mesa, at magkausap na parang walang ibang tao sa paligid. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan sila ni Claudia. Hindi na siya nagsasalita, hindi na nagbibitaw ng komento. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang hindi pagtatago ng pagkadismaya. 2 buwan ang lumipas. Isang araw, habang magkakasama ang 3 magkakaibigan, may masayang balitang ibinahagi si Leia. Guys, nag-propose na sa akin si Simon. Ngunit imbes na sigawan ng tuwa, biglang nag-iba ang reaksyon ni Claudia. Ano? Mataas ang boses nito. Nasa isip mo ba yan? Hindi mo pa nga talaga siya kilala. Sigurado ka bang gusto ka talaga niya? May diin sa tanong nito. Nanahimik si Leia. Napatingin siya kay Claudia at halatang nasaktan. Kung hindi niya ako gusto, sandaling huminto si Leia. Bakit niya ako liligawan? Tumahimik ang paligid. Biglang lumapit si Claudia kay Leia at niyakap siya ng mahigpit. Sorry, nadala lang ako. Padalos-dalos lang ako. Mahinang sabi ni Claudia. Ipinaliwanag niya ang kanyang nararamdaman na natatakot siya. Natatakot na matapos ang napakaraming taon ng pagkakaibigan. Unti-unti silang magkakalayo. Si Wendy at Leia, pareho nang mas madalas kasama ang kani-kanilang mga mahal sa buhay. Paano naman si Ben? Marahang bulong ni Leia habang hinahaplos ang likod ni Claudia. Gusto ka niya, di ba? Bahagyang umiwas si Claudia. Hindi ko siya type. Change topic na lang. Anong balak mo today? Naalala ni Leia na may dance performance siya mamaya at wala pa siyang napipiling costume. Oo nga pala, may performance ako. Wala pa akong costume, biglang sabi ni Leia. Nagpaalam siya, kumaway at nangakong magkikita sila ulit mamaya. Dumating ang gabi ng pagtatanghal. Napakaganda ng naging performance ni Leia. Palakpakan ng buong venue,
Nandoon ang kanyang pamilya, mga kaibigan at syempre si Simon na may hawak na malaking bouquet ng puting rosas. Pagkatapos ng show, sinamahan siya ni Claudia sa dressing room. Tahimik ngunit abala si Claudia. Inaayos ang buhok ni Leia, inaabot ang gamit, tinutulungan siyang magpalit. Sa unang tingin, para bang walang problema. Ngunit sa likod ng mga ngiti at yakap, may mga damdaming unti-unting naiipon. Mga damdaming sa tamang panahon ay muling sasabog. Nararamdaman mo ba yung malamig na hangin? Tanong ni Leia at bahagyang naguguluhan habang hinihimas ang magkabilang braso. Napalingon si Claudia at pilit na natawa. Wala yan, niinitan ka lang siguro. Overheated ka lang kaya ganyan ang pakiramdam mo. May kaba sa kanyang tawa pero pinilit niyang magmukhang normal. Talaga? Sige baka nga, nakangiting sabi ni Leia. Pero may sobrang gandang balita ako, napatingin si Claudia. Pumunta kahapon si Simon sa bahay ng parents ko. Opisyal na siyang nagpaalam at hiningi niya ng kamay ko. Magpapakasal na kami sa siguro mga November. Saglit na napatigal si Claudia. Hindi niya agad na itago ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ngunit ilang segundo lang, mabilis niyang inayos ang sarili at nagpakawala ng pilit ng ngiti. Wow! Congratulations! May diin, ngunit malamig. Masaya ako para sa'yo. Pero sa likod ng ngiting yon, may kung anong bigat na lalo pang bumabaon sa kanyang dibdib. Kinabukasan, hindi pumasok si Leia sa school. Nagulat sina Wendy at Claudia nang makatanggap sila ng balita mula sa mga magulang ni Leia. Masama raw ang pakiramdam nito kagabi. Nilagnat, nahirapang huminga at agad na isinugod sa ospital. Ang diagnosis ay pulmonya. Nalaman ni Simon ang lahat kay Wendy. Sinabi nitong malamang ay nilamig si Leia matapos ang kanyang performance. Hindi na nag-isip si Simon, agad siyang nagpunta sa ospital. Pagdating niya roon, sa pasilyo pa lang ay nasalubong na niya si Claudia. Claudia! Bungad ni Simon. Halatang nag-aalala. Nakita mo ba si Leia? Kumusta na siya? Nasaan siya? Masiglang sumagot si Claudia at parang wala lang. Oo, kakakita lang namin. Itinuro niya ang dulo ng hallway. Nandan ang ward niya. Ngayon daw lalabas ang test results. Hindi na pinakinggan ni Simon ang kasunod pang sasabihin ni Claudia. Tumakbo siya sa diretsong itinuro. Pagpasok niya sa ward, wala si Leia. Tahimik ang silid, ngunit sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, may nakapatong na bungkos ng mga papel. Mga resulta ng laboratory tests. Hindi na nag-isip si Simon, kinuha niya ang pinakaibabaw na papel. Nang mabasa niya ang pangalan ni Leia, nanlamig ang kanyang buong katawan. Mga pagsusuri para sa HIV at syphilis. At sa gilid ng papel, positive. Parang gumuho ang mundo ni Simon. Nakatayo siyang parang estatwa. Nakatitig sa papel, nanginginig ang kamay at hindi na malayang pumasok na sa silid si Leia, kasama ang isang nurse. Simon, nakangiti na sabi ni Leia. Buti at nandito ka. Napansin niya ang kakaibang itsura ng nobyo. Okay ka lang ba? May pag-aalala na ngayon sa tinig niya. Biglang nagbago ang anyo ni Simon. Nagngingit-ngit ang kanyang mukha sa galit. Okay pa ba? Tanong ni Simon. Medyo mataas na ang boses nito. Paano ko magiging okay kung ganito ang tinatago mo sa akin? Sa isang iglap, ibinato niya ang mga papel sa mukha ni Leia. Fiancé kita tapos ganito? Nanginginig si Leia. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Simon, anong ibig mong sabihin? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Ngunit tumalikod si Simon at ayaw na siyang tingnan. Alam mo ng lahat. At kalimutan mo ng proposal ko. Gets mo? Paalam. Isang malakas na pagsara ng pinto ang umalingaw-ngaw sa silid. Naiwan si Leia, luhaan, gulong-gulo at wasak ang puso. Hindi pa rin maunawaan kung paanong sa isang iglap, nawasak ang lahat ng kanyang pinangarap.
Naging hysterical si Leia. Humagulgol siya, nanginginig at halos hindi na mapakalma. Napilitan ng nurse na tawagin ang kanyang mga magulang. Bantayan niyo po muna siya. May pag-aalala ngunit profesional na sabi ng nurse. Hindi po siya nag-iisang pasyente dito at mananagot po ako sa nangyari. Nanlaki ang mga mata ng ina ni Leia. Ano pong nangyari sa anak ko? Mahinang sumagot ang nurse habang sinusuri ang IV ni Leia. Uminom po siya ng maraming pills. Bumaba ang boses nito. Buti na lang, may kapitbahay siyang pasyente na nakakita ng mga walang lamang blister pack sa ilalim ng kumot. Nahugasan agad ang tiyan niya at nailigtas namin siya. Napaupo ang ina ni Leia. Nangingilid ang luha, nanginginig ang mga kamay. Isang hakbang na lang at baka tuluyan na nilang mawala ang anak. Samantala, sa isang bar sa lungsod, naroon si Simon. Mag-isa, hawak ang baso ng beer. Tila sinusubukang lunurin ang galit at kalituhan sa alak. Pagpasok ni Claudia, agad niya itong nakita. Simon? Gulat na tawag ni Claudia. Anong nangyari sa'yo? Napangisi si Simon, mapait at lasing. Alam ko na ang lahat. Saan kaya niya nakuha ang mga nakakadiring sakit na yon? Akala ko nakahanap ako ng matinong babae na pakakasalan. Pero ganito pala siya. Biglang uminit ang dugo ni Claudia. Kung sasabihin ko kasi sa iyo ang totoo, naniniwala ka ba? Wala kasing naniniwala sa akin. Siguro ganyan talagang kapalaran ko. Napatawa si Simon, tawang lasing at puno ng galit. Halika! Nakatingin siya kay Claudia. Samahan mo ako. Saglit na nag-atubili si Claudia, ngunit sa huli ay sumama na rin siya. Makalipas ang 2 linggo, bumalik sa kolehiyo si Leia. Ngunit hindi para mag-aral. May dala siyang papeles. Magta-transfer na siya. Sinubukan ni na Claudia at Wendy na siya ay pigilan. Leia, pag-isipan mo muna. Baka pwede pang... sabi ni Wendy. Pero pinutol siya ni Leia. Umiling ito at walang sigla ang mga mata. Masama ang pakiramdam ko dito. Ayoko mabuhay sa lugar na to. Sa tuwing naiisip ko si Simon, parang hindi na ako makahinga. Wala nang nagawa ang dalawa. Umalis si Leia patungo sa ibang lungsod. Doon, unti-unting nakatulong ang mga bagong kakilala at ang pag-aaral para muling bumalik ang kanyang katinuan. Tinulungan siya ng oras at ng distansya. Nagtapos siya ng matagumpay bilang specialist sa Eastern languages. At hindi naglaon, nakakuha siya ng alok na internship sa Korea. Walang pag-aalinlangan ay tinanggap niya yon. Lahat ng ito ay nalaman ni Wendy mula sa isang liham na ipinadala ni Leia. Ang unang sulat matapos ang mahabang panahon. Masaya si Wendy para sa kaibigan. Ngunit hindi niya magawang maging masaya para kay Claudia. Lalo na nang imbitahan siya nito sa kasal nila ni Simon. Nagkita silang dalawa, tahimik, mabigat ang hangin. Pabulong na nagsalita si Wendy at nanginginig pa ang boses. Gets ko na ngayon. Sinira mo ba sila? Para ikaw ang mapakasalan niya? Tanong ni Wendy. Nanlaki ang mata ni Claudia at nagkunwaring galit. Ano kinalaman ko dyan? Ano bang sinasabi mo, Wendy? Tinitigan siya ni Wendy. Sagutin mo na lang. Gusto mo ba akong maging bridesmaid? Huminga ng malalim si Wendy. Tama ng kasinungalingan. Hindi ko sasabihin kay Leia ang kahit ano. Ayokong masaktan pa siya. Matapos noon, tumayo siya. Pero pasensya na. Hindi ako pupunta sa kasal mo. Napasinghot si Claudia at biglang natawa. Pagkatapos ng kasal, masaya si Claudia sa tagumpay ng kanyang personal na buhay. Sa pansamantalang katahimikan, sa pakiramdam na siya ang nanalo. Ngunit tulad ng lahat ng lihim na itinago sa dilim, darating ang araw na hihingi ito ng kabayaran. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ng kanilang pagsasama, may napansin ang pagbabago si Claudia kay Simon. Sa tuwing mababanggit ang usapan ng pagkakaroon ng anak, may kakaibang inis at lungkot sa mga mata ng kanyang asawa. Ilang ulit na silang sumubok, ilang ulit ding nabigo.
Alam ni Claudia, gustong-gusto ni Simon ang pagkakaroon ng anak. At sa bawat buwang lumilipas na walang magandang balita, lalo siyang kinakain ng takot. Paano kung iwan niya ako? Paano kung hindi ako sapat? Sa huli, pinilit ni Simon si Claudia na magpatingin sa doktor. At doon bumagsak ang mundo ni Claudia. Isa siyang baog. Isang salitang parang kutsilyong dumausdos sa kanyang dibdib. Simula noon, nagbago na si Simon. Madalas na siyang mag-overtime. Umuuwi ng gabi, minsan ay madaling araw, at may amoy ng pabango ng ibang babae ang kanyang damit. Tahimik lang si Claudia, nilulunok ang sakit. Umaasang babalik pa ang dating Simon. Ngunit makalipas ang 2 taon, isang umaga, simple lang ang ginawa ni Simon. Nag-impake siya ng gamit. Aalis na ako. Wala nang paliwanag, wala nang sigawan. Iniwan niya si Claudia para sa ibang babae na nagdadalang tao. Sa loob ng walang laman na apartment, doon humagulgol si Claudia. Umiyak siya hanggang sa mapagod, hanggang sa mawala ng boses. Hindi niya maintindihan kung bakit lahat ng kasalanan ay tila sa kanya bumabalik. Isang araw sa trabaho, bigla siyang nahilo. Umiikot ang paningin at bago pa siya makatawag ng tulong, bumagsak na siya. Tinawag ng kanyang mga katrabaho ang ambulansya. Sa ospital, isang masakit na katotohanan ang inilahad ng doktor. Brain tumor at hindi operable. Ang tanging magagawa ay ang masakit at mahabang chemotherapy. Isang hapon, habang tahimik siyang nakahiga sa ospital, dumating si Simon. Hindi na ito ang lalaking dati niyang kilala. Gusot ang damit, haggard ang mukha. Parang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Bigla siyang umiyak. May autism ang anak ko. Humahagulgol na sabi ni Simon. Wala akong magawa. Hindi ko siya matulungan. Tahimik si Claudia. Matagal at pagkatapos ay napaiyak din siya. Simon, patawarin mo ko. Naguluhan si Simon, tumingin siya sa kanyang dating asawa. Anong sinasabi mo? Sa nanginginig na boses, inamin ni Claudia ang lahat. Ako ang nagpalit ng test results noon. Hindi kay Leia ang resulta. Iba yon, isang babaeng galing sa ibang department. Ginawa ko yun dahil sa selos. Parang binagsakan ng langit si Simon. Matagal siyang natahimik. Kung ganun, nakuha lang natin ang nararapat sa atin. Tumalikod siya at lumabas ng ward. Hindi na muling lumingon. Hindi na nakatiis si Wendy. Matapos ang matagal na paghahanap, nakuha niyang numero ni Leia at sinabi ang kalagayan ni Claudia. Gusto ka raw niyang makausap. Nagulat si Leia ngunit pumayag siya. Sa panahong yon, masaya na ang buhay ni Leia. May mapagmahal na asawa, 2 mababait na anak na lalaki, at isang komportableng buhay na puno ng liwanag. Nang bumalik siya sa kanilang bayan, dumalaw muna siya sa kanyang mga magulang, kina Wendy, at pagkatapos ay saka siya pumunta sa ospital. Pagkakita pa lang sa kanya, umiyak ng malakas si Claudia. Patawarin mo ako, Leia. Humahagulgol na sabi ni Claudia. Nagulat naman siya. Bakit? Anong ginawa mo? Naguguluhan niyang tanong. Marahan niyang hinaplos ang balikat ng kaibigan. Doon na inilahad ni Claudia ang buong katotohanan. Kung paano niya sinira ang relasyon nila ni Simon dahil sa inggit. Tahimik na nakinig si Leia. Walang galit, walang sigaw. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, mahinahon niyang sinabi. Alam mo, Claudia, hindi kita kayang patawarin. Nanlaki ang mata ni Claudia. Pero hindi dahil galit ako, kundi dahil kung hindi mo ginawa yon, hindi ako aalis at hindi magiging ganito kasayang buhay ko ngayon. Habang paalis na si Leia sa ward, biglang pumasok si Simon. Napatigil siya nang makita kung sino ang kaharap niya. Mabilis siyang lumapit at tinangkapang pigilan si Leia. Alam mo bang siya ang may pakana ng lahat noon? Halos pakiusap ang boses ni Simon. Si Claudia, siyang gumawa ng lahat. Huminto si Leia.
Dahan-dahan siyang humarap kay Simon. Walang galit, walang luha, kundi isang matang puno ng malinaw na pag-unawa. Ang ginawa niya isang bagay, mahinahon ngunit may bigat na sabi ni Leia. Pero ang naging kilos mo, ibang usapan yon. Napayuko si Simon. Noon, hindi mo man lang sinubukang magpaliwanag o alamin ang totoo. Ibig sabihin, hindi ganun kahalaga sa iyo ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Masakit yun para sa akin pero tapos na. Lahat ng yon ay nasa nakaraan na. Tumingin siya kay Simon sa huling pagkakataon. Paalam, sabi ni Leia. At tuluyan siyang umalis. Hindi man lang lumingon, hindi nag-atubili, hindi na nag-alinlangan. Nanatiling nakatayo si Simon sa gitna ng ward. Pinapanood ang likod ni Leia habang papalayo. Doon niya tuluyang naunawaan. Masaya na siya at masaya na siya nang wala siya. Dahan-dahan siyang sumandal sa pader nang hina ang kanyang mga tuhod. Wala na siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Nakuha niya kung ano ang nararapat sa kanya. At sa katahimikan ng ospital, naiwan si Simon, nag-iisa, walang laban at huli na ang lahat. Minsan, hindi sapat ang pagmamahal kung wala ang tiwala. At kapag pinili mong talikuran ng katotohanan, hindi ka lang nawawalan ng sagot. Nawawalan ka ng taong handang maghintay para sa'yo. At sa sandaling yon, naunawaan ni Claudia ang kasamaan ay maaaring manira. Ngunit minsan ito rin ang nagtutulak sa iba patungo sa mas magandang kapalaran. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang inggit ay may kakayahang sirain ang buhay ng iba. Ngunit mas madalas ito rin ang unang sumisira sa sarili nating kaluluwa. Ang katotohanan ay laging lumalabas at ang kapatawaran ay hindi palaging pagbabalik. Minsan, ito ay tahimik na pag-unawa at pagpapatuloy ng buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.